Masitayo ang lahat para sa panalangin. Binibining Crizel, maaari mo bang pangunahan ng panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Meron bang liban sa aking klase? Magaling walang liban sa aking klase. Ngayon, balik tanaw muna tayo. Ano ang tinalakay natin nung nakaraang araw? Binibining Ignacio. Tama. Ang tinalakay natin nung nakaraang araw ay tungkol sa mga kayarian na salita. Ngayon, bago tayo dadako sa ating talakayin, meron muna akong ipapakitang larawan sa inyo upang meron kayong idea kung ano ang ating tatalakayin ngayon. Ngayon, tatawag ako ng estudyante. Binibining Ignacio, ano ang napapansin mo sa larawan na aking pinapakita? Tama, meron itong puno. Ano pa, Binibining Crizel? Tama, meron itong pera na kung saan ito ay bunga ng puno. Ano ba talaga ang gustong ipaabot sa mensahe na aking pinapakitang larawan? Tama, na kung saan, kung ikaw ay pagbibigyan ng pagkakataon na bigyan ka ng malaking biyaya, paano mo ba ito gagamitin sa tamang pamaraan? Bago tayo dadako sa ating formal na talakayan, ay hahatiin ko muna kayo sa tatlong pangkat, na kung saan ang unang pangkat, ang kulay na mapupunta sa inyo ay ang kulay pula. Sa ikalawang pangkat naman ay kulay asul, at sa ikatlong pangkat ay ang kulay berde, na kung saan ang bawat kulay sa likod nito ay may katumbas na kahulugan. Babasahin ninyong mabuti ang kahulugan na nasa likod ng nasabing kulay, at pagkatapos ay idikit ninyo sa nasabing salita. Okay. Unang pangkat, pangalawang pangkat, at ikatlong pangkat. Basahin mabuti ang bawat kahulugan, at pagkatapos ay idikit sa nasabing salita. Ngayon ay ating susuriin kung inyong mga sagot ay tama. Ngayon, meron na ba kayong mga ideya kung ano ang bagong paksa na ating tatalakayin ngayon? Meron na. So ano kaya ang bagong paksa na ating tatalakayin natin ngayon? Tungkol sa puno? Ano pa? Tungkol sa pera? O sa punong namumunga ng pera? Ano pa? Tungkol sa biyaya? Gantimpala? Tama ang lahat ng inyong mga sagot. Ngayon, meron akong ipapakitang video sa inyo na kung saan ay inyong pagmasdang mabuti. Ang kuba sa tabi ng kanyaw ni Simplicio Bisa. Kanina, sa pagtungo ni Lifuo sa kaingin, ay nakakita siya ng isang uwak sa gitna ng daan. Iyon ay isang masamang pangitain. Ipinasya ni Lifuo na magdaos ng kanyaw. Binuhay ng tunog ng gangsa at pag-awit ng mga amama sa ayayeng. Hinabol ng mga kabataang igurot ang baboy na papatayin sa kanyaw. Sa paghahabulan ay napadako sa lusong na kinauupuan ng matanda. Sa biglang daluhong ng mga nagsisihabol, natumba ang lusong kasama ang matandang kuba. Tinulungan ni Lifuo ang matandang kuba. Kung nagsalita ang matandang kuba sa isang makapangyarihang tinig, ang pagdiriwang ay natigil. Ang idiniraos ninyong kanyaw ay bibiyayaan ng mga anito. Dininig iyan ni Kabunyan. Ngayon ay ibig kong maghandog sa inyo ng aking alaala. Ang tugon niya sa malamig na tinig. Takloban niyo ako ng isang malaking kawa at ipagpatuloy na ninyo ang kanyaw. Huwag ninyong gagalawin ang pagkakataob sa akin ng kawa. Sa ikatlong araw, isang kahoy ang magsusupling. Huwag ninyong gagalawin ang puno. Ang magiging bunga lamang ang maaari ninyong pitasin. Sa hudyat ni Lifuo, dahan-dahang itinaklob ang kawa. Sa silangan,
Pumupusyaw na ang liwanag at nagkakahugis na ang mga puno ng pino. Pagkawari, ang bahagyang pagkatinig ng anak, gumulantang iyon kay Lifuo. Subsafong, halos bulong iyon ng ina. Humudyat si Lifuo. Itinaas na ang kawa. 4 na matitipunong igurot ang lumapit sa kawa. Ngunit, may isang kakaibang halaman ang umusbong. May nagsisiindak, mga lalaki, mga babae, mga bata, at matatanda. Sapagkat, kadakilaan o kabunyan. Isang halamang ginto ang tumutubong ito. Ang sigawan ay di magkamayaw, nangibabaw na sa awitan sa tumtumtum ng mga gangsa. Samantala, pataas na ng pataas, palago na ng palago ang puno. Lahat ay napatakbo, papalapit sa puno at pinitas ng pinitas ang lahat ng ginto. Sila ay nag-agawan, nagtulakan. Patuloy sa pagtaas ang puno habang patuloy itong nauubos. Tila napahinto ang mga tao sa buhos ng malakas na ulan. Ang puno ay nabuwal, bumagsak ang mahiwagang kahoy. Naisip ni Lifuo ang matandang iyon na dumating sa isang pagkakataong hindi inaasahan. Ang matandang kubang pipilay-pilay na lumapit at naupo sa nakatumbang lusong. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Paalam! Okay, so iyon ang isang kwentong bayang pinamagatang isang matandang kuba sa gabi ng kanyang. Sino nga ulit ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Isang matanda at si Lifuo. Isang matanda na papilay-pilay na palaging nakaupo lamang sa kanyang lusong, na kung saan ay ang kanilang lugar ay nagkaroon ng isang pagdiriwang at inaanyaan ang isang matanda ni Lifuo. So iyon ang isang kwentong bayang pinamagatang isang matandang kuba sa gabi ng kanyang. Sino nga ulit ang pangunahing kwento? Tauhan sa kwento? Si Lifuo at isang matandang papilay-pilay na palaging nakaupo lamang sa kanyang lusong. Sabi rin ng matanda na kapag merong nagabilin ang matanda na kung saan ay kapag merong mga biyaya o gantimpalang dumarating sa ating buhay, ay gamitin ito sa tama o sa wasto. Nagsikuha ang mga tao sa kanilang lungsod ng mga iba't ibang klase ng pamutol ng kahoy. Kinukuha na nila ang mga bunga hanggang sa pinutol na nga ito. Biglang kumidlat, umula ng malakas hanggang sa hindi na sumibol ang puno. Naalala ng isang tao o ang isang kasamahan sa kanilang pagdiriwang ang sinabi ng isang matanda na kapag merong biyayang dumarating o gantimpalang dumarating sa kanilang buhay ay gamitin ito sa tama o sa wasto. Ngayon, natapos na natin panuorin ang kwentong tungkol sa isang matandang kuba sa gabi ng kanyaw. Para mas ating maintindihan at meron kayong nakukuhang aral sa inyong pinapanood na video, meron akong gawain at ito ay ating tinatawag na Paint Me a Picture. Ngayon, hahatiin ko kayo sa 2 grupo. Ito ang unang grupo at ito ang pangalawang grupo. Ngayon, pipili kayo sa 2 kung ano ang ating uunahin sa pag-paint me a picture. Pili. Ito. Ngayon, aking babasahin pagkatapos inyong gagawin. Meron isang matandang kuba na papilay-pilay. 1, 2, 3. Ngayon, pipili ako kung sino ang nananalo. Ang nanalo ay unang pagkat. Palakpakan ang mga sarili. Yay! Ngayon, natapos na ang ating gawain tungkol sa isang Paint Me a Picture. Ngayon meron akong katanungan sa inyo. Paunahan ng sagot. Kung ikaw ay pagbibigyan ng pagkakataon na maraming biyaya
Paano mo ito gagamitin sa tama? Group 1. Magaling. Group 2. Tumpak. Palakpakan ang ating mga sarili. Talagang nakikinig kayo sa kwento tungkol sa isang matandang kuba sa gabi ng kanyaw. Ngayon, natapos ng ating talakayan, kumuha kayo ng isang buong papel para sa ating pagtataya. Bibigyan ko kayo ng 30 minutes para sagutin ang mga katanungan sa harap. Tapos na ba ang lahat? Kapag tapos na, pakipasa ang lahat na papel sa harapan. Meron ba kayong katanungan tungkol sa kwentong isang matandang kuba sa gabi ng kanyaw? Meron? Wala na po. Ngayon, ang takdang aralin ninyo ay gumuhit kayo ng bagay na sumisimbolo sa kwento or ano ang nakukuha niyong aral sa kwento tungkol sa isang matandang kuba sa gabi ng kanyaw. Meron ba kayong mga katanungan?